So ayun na, dumating na yung bagong order natin na tatlong ignition coil para kay Yario natin. Tatlo lang yung binili ko kasi bumili na ako ng isa before, siguro wala pang isang buwan na bago. And para lahat bago na, tatlo na lang yung luma kasi doon. So tatlo yung binili kong bago ngayon. So ito, i-unbox na natin to. Tingnan natin. Yun. Focus. Ayun. May tatak ng Hyundai at saka ng Kia. Yan siya. So, tatlong ganito yon. Mamaya, i-video natin yung pag-install nitong ignition coil. Okay, so ayun, meron tayong bagong gagawin sa ating sasakyan. Well, ito ay DIY lang ulit. And based on his experience, pero mas mabuti pa rin na pag merong problema yung sasakyan ninyo at di nyo kabisado, mas maganda na dalhin nyo sa inyong trusted na mechanic. Sa problema ng kotse natin ngayon, medyo pumapalya siya, medyo palyado siya. Pinaka-basic lang naman na alam ko na pwede mong i-check pag palyado yung sasakyan is pwedeng check mo yung spark plug or yung mga ignition coil. So, ano ba yung mga ignition coil? Ito yung mga yan, yung nasa taas ng makina na yan. Well, ituturo ko lang naman kung paano i-check yung basic or ituturo ko lang naman yung basic way para i-check kung sira na yung spark plug ninyo or yung mga ignition coil mismo, okay? Again, hindi po ko expert. Sinishare ko lang yung basic na alam ko para siguro sana makatulong rin sa iba na pag basic troubleshooting lang naman ng sasakyan na kayang-kayang gawin. So, paano nga ba malaman kung palyado yung sasakyan? Well, initially, pag ginagamit nyo yung sasakyan, mahina yung kanyang hatak at medyo may alog yung makina na hindi siya normal. Meron times pa nga na kahit naka-full throttle ka na or minsan naggagas ka sa sasakyan, hirap siyang umabante. Tapos medyo, yung term is kumakadyot pa siya or dragging siya. Paano ba malalaman kung busted yung isang, let's say, ignition coil or isang spark plug? Simple lang naman. So, kailangan again naka-on yung engine niyo. At pag naka-on siya, kailangan nyo iangat yung isa sa mga ignition coil. In this case, kunwari, iangat niyo ito number 4. Pag inangat niyo yan, kapag yung kanyang tono or yung vibration ng engine is nagbago, let's say, nag-shake siya ng mas malala kumpara sa dati, ibig sabihin okay yon. Paano okay? Kasi ibig sabihin, nawala yung supply ng kuryente niya. So, pag may supply ng kuryente, dapat okay yung engine mo. Pag inangat mo, nag-vibrate, ibig sabihin, naputol yung supply ng kuryente. Isa lang yung na-proof na itong isang to, for example, is nag-generate siya ng enough, let's say, kuryente dun sa ignition or sa spark plug ninyo. Proof lang yun na itong ignition coil is working, na nagsusupply siya ng kuryente sa spark plug. Pero, kapag inangat ninyo yan at walang nagbago, for example, itong 4 ulit, inangat ko, at walang nagbago sa timpla ng engine, hindi siya nag-vibrate or whatever, sign yun na posibleng busted yung spark plug or yung ignition coil. Okay? Dito, para malaman again, pag inangat niyo yung ignition coil, nagbago yung takbo ng engine, okay yun. Pag inangat niyo yung ignition coil at hindi nagbago, hindi yun okay. So, possible spark plug or ignition coil. Ayun, i-check natin. Medyo maingay lang yung engine. Sana makapture din sa recording yung tunog. Isa pa nga palang way para ma-check ninyo, pag inangat ninyo itong isang ignition coil, mayroon kayong marinig na ticking sound. Parang, well, demo ko na lang is tick, 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 tick sound. Okay? Ibig sabihin, nagsusupply ng kuryente yon, which is goods. Pero pag wala kayong narinig, posible again na sira na yung ignition coil ninyo, or pwedeng yung wire din, yun yung mga pwede nating i-troubleshoot na basic lang naman. So, okay. Kagabi nag-initial check na ako dito. And ang bilang ko dito is 1, 2, 3, 4. Parang ganon. At suspetsa ko itong chambers 1 and 3. Yung sablay. Okay. So, ang ginawa ko, bumili ako ng tatlo para mapalitan na yung tatlong luma. Since bago naman yun sa pang-apat, goods naman yan. Na-check ko na rin. Pag-angat ko, meron siyang ticking sound. At pag-angat ko rin sa kanya, nagbabibrate yung engine. So, goods yun. Pero itong tatlong to, medyo duda ako eh. Hindi ako ganun ka-confident sa nagbabago sa kanya. Yung mga spark plug, chinek ko na rin. Bago naman yung mga spark plug yan, kaya confident ako na walang problema doon sa mga yun. Anyway, kung pinalitan naman yung ignition coil, ganun pa rin naman. Posibleng spark plug na,
or anything else na talagang mekaniko na yung makakapag-check. Isa pang problema ko dito kasi masyadong tahimik yung engine nito, kaya medyo hindi ako confident sa sa findings ko kasi medyo tahimik, kaya medyo mahirap siyang i-diagnose o i-check kung sino yung faulty dyan. Kaya maganda palit na lahat. For me, yun lang naman ginawa ko para wala na sakit ng ulo. So yun, so start yung engine. Ipakita ko sa inyo yung changes na sinasabi ko para ma-determine kung busted siya or hindi. So yun, sana narinig na ako sa camera. Sana malinaw din yung voice ko. Pero ito na, start yung engine niya. At ipapakita ko sa inyo kung yung difference nung faulty na ignition coil or spark plug at kung yung working. So simulan natin sa pinakadulo number 4. Ito yan. Ang sabi ko, pag inangat niyo yan at kapag yung tono ng engine is nagbago, let's say, tumakas yung panginginig niya at meron ko narinig na ticking sound, goods yun. Pero pag angat ko dyan at walang nagbago, possible faulty. Okay? So let's go. Number 4. Yan. Mapansin niyo, nag-vibrate siya ng matindi. Baba ko ulit. Pagbalik ko, naging pinol yung kanyang vibration. Pangangat ulit. Yan, naging shaky siya ulit. At sana marinig sa camera, meron siyang ticking sound. Parang tik-tik-tik-tik-tik-tik, ganun. So, nagsusupply siya ng kuryente. So, okay siya. Ngayon, yung sinasabi ko nga pala na yung sa tingin ko yung 1 and 3 yung faulty. Kasi pagangat ko, parang walang nagbabago. So, try natin ngayon, okay? Number 3. Okay, may nagbago. So, mukhang good siya. Number 2 naman. May nagbago din. So, parang wala namang sira. Be sure. So, kagabi, walang nagbabago. Ito, number 1. Meron din. Anyway, initial check pa rin. Parang lahat nagbabibrate eh. Mabuti na lang napalitan ko na sila lahat ng bago. At itatago ko muna itong mga to para in case na meron tayong kailangan palitan, meron tayong reserve or spare dyan. Simulan natin yung pagpapalit ng ignition coil. Malinis naman siya. Okay, so yun, tinanggal ko lang naman yung plug ng power na to dun sa luma. Inikakabit lang din natin dito. Like so. May lock yan. Then, press down na ninyo. Ayan. Okay. So, ganun pa rin. Release natin tong plug na to. Okay, then, yan. Palit tayong bago. Okidoki. Bagong ignition coil. Okay. Ay, nako. Sana naman. Ayos ka na, boards. Sabi ko nga, pagpalit ko nito at ganun pa rin naman yung performance niya. At talagang kailangan ko siyang dalhin sa ating trusted mechanic para mas ma-diagnose na mabuti kasi doon meron sila mga scanner para mas ma-check at ma-ensure kung ano yung sira ng sasakyan. I-screw na natin sila. Ito, gamit tong mga screws niya. 10 yan, DGs. Okay, sana naman po. Sana naman maging okay siya. Dahil sakit sa bangs ng gastos. Pero syempre, ganun naman. Kailangan natin alagaan yung service natin kasi ginagamit natin itong sasakyan. Lagi nyo lang tatandaan na pag minamahal niyo yung gamit ninyong yan, hindi rin kayo niyan susukuan. Lagi nyo lang tatandaan na pag hindi nyo sinusukuan yung mga gamit nyo na yan, pinaalagaan, ganun din sila sa inyo. Yun lang. Pag nagtampo, matyakyat. Tulad nito. Okay. So we're good. Start your engine. Okay. So far, parang naging okay yung kanyang minor, okay?
Kasi usually, pag nag-start ako ng engine at pag naglagay ako ng load, like for example, aircon, doon na siya nagsisimulang mag-vibrate ng matindi hanggang sa namamatayan pa nga siya. Pero ngayon, okay so far eh. Oh, pati yung kanyang press ng gas. Okay, oh. So, wala siyang nginig pa so far. Okay, we need to do a test run. Let's see. Hopefully, talagang wala na. So, ayun. Nasa loob na tayo ng sasakyan. So far, okay yung for me, Yung feels ko mukhang okay. Yung kanyang vibration. Pero naka-standby pa kasi tayo. So, let's check pagtakbo na. So, magre-reverse na tayo. Let's go. Uy. So far, parang promising. Oh, okay. Kasi dati pag umatras ako dito sa garahe, well, kagaya kahapon, no? Nung nakapark ako ng nakapasok yung harapan, pag atras ko dito is nanginginig siya, tapos nagjo-jerk yung takbo niya. Bigla siyang parang inuubo, ganun. So, para siyang sinisinok pati. Pero so far, okay So, sana nga, nadali natin dyan sa ignition coil. Kasi, sa test natin kanina, even though mukhang okay naman, for example, yun nga, lahat nagre-react siya pag inangat natin, may possibility pa rin na yung supply ng kuryente is hindi siya tuloy-tuloy. Kasi nung pinilitan ko yung number 4 before, kasi kaya siya bago kasi siya before yung luna nakalagay. Although may supply ng kuryente, na-check nung, well, shoutout nga pala kay Popoy dun sa Ray Electrical. When chinek niya yung supply ng kuryente, dapat ang marinig yung tunog is tick, 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 tick. Yung tunog niya before is tick, 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 tick. Yun, sorry na sa sounds. Pero yun lang kasi naranasan ko nun. At yun na, nung pinalitan namin yung ignition coil na yun na nagpo-produce nung interval na ticking sound, nag-improve na siya. Again, looks promising yung ano niya ngayon So ito, forward tayo. Uy. Maliksi. Okay din. Ayun no, kahapon nung nag-drive ako dito pa lang nagjo-jerk na yung takbo niya Parang sinisinok. Ngayon okay Iko tayo. Okay, para matest rin natin yung sasakyan. Nandito, pag Hanggo Shams na yon, ayun yung umahon. Nagjo-jerky siya. At ayun, mukhang okay yung takbo niya. Smoothie. Wow. So, I should say so far, based sa feedback na nahiramdaman natin ngayon sa kotse. Well, ayan, sa sound na rin ng tono ko, mukhang masaya. Ayan, liksi, ayan, ako, Uy. Aggressive. Mapalag. Kasi kahapon, pag press ko ng gas, nag-jerk talaga siya na parang okay, biglang sisinokin na ganon. So, babibitin ka sa performance ngayon. Yan, dire-diretso siya. All goods. Bukod sa nakamura na tayo sa labor, syempre, mahal din naman yung paggawa niyan. At least, nag-ban pa kayo ng kotse mo kasi ikaw mismo yung naka-resolve ng sakit niya. So parang, in a way, parang again, angas na rin na dating, nakaka-fulfill, nakakatuwa. Mga ganyan basic lang naman na bagay. Kung kaya mo nang solusyonan, go ka lang. Kasi, wala namang mawawala. Yan, may nag-gain ka pa. Okay yung kanyang takbo. Paikot na ako dito sa aming village. At so far, astig. Nice feedback. So nakakatawa kasi mukhang nadali na natin yung sira niya at mukhang ignition coil nga. So anyway, lumang-luma naman yung ignition coil na yun. Bali share ko nga pala kung bakit nangyari at paano nakuha ni Injing yung sakit na yon yung sa ignition coil. Well, kasi nung papunta ako nung sa may Antipolo, yung pag-shoot natin nung sasakyan ng tropa natin na si JC, shoutout sa'yo pare, sa yung Honda Brio RS. Doon for some reason, bigla na lang nagbago yung timpla ng takbo niya. So, pag alam ko na Medyo, sabi ko, mukhang meron na naman tayong may bagong lambing na naman si Injing yan
Ayun, may bago siyang toys ngayon na nailagay na natin. So far, okay talaga. So masaya to. At ayun, dito na tayo. Pabalik tayo sa bahay. I must say na talagang all goods. Fix na naman si Injing at tayo pa yung nakapag-resolve ng concern. Okay? So, ayun na. Dito na sa bahay. So, see you next time sa ating vlog. And as always, chill lang kayo dyan. Stay chill!